Bluetooth mode. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga po mga taga-Bulihan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay muling dinako ng Panginoon sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Mga taga-Bulihan, mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po ako ay pinababalik-balik dito sa inyong lugar dahil mahal kayo ng Panginoon. Bawat isa po sa inyo ay mahal ng Panginoon at nais niya na kayo po ay iligtas. Nais niya kayo po ay pagpalain. Kaya po, pinapadala kami upang magbahagi ng salita ng Diyos sa inyong harapan. Ako po ay mananalangin na para po tayo dire-diretso na. Nakilaman mo sa langit. Salamat muli mo kung dinako sa lugar na ito. Kung hanggang kailan, Panginoon, ikaw lamang nakakaalam. Panginoon, mangusap ka sa bawat isa sa kanila. Anumang espiritu ng kaaway na sa akin ay manggugulo, ginagapos ko mga espiritu nito, tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang Holy Spirit, ang siya lamang kumilos. Sa umagang ito, ikaw ang mangusap sa kanila, Holy Spirit. At ang anointing ay sumaakin. At ang Espiritu mo ay siya lamang kumilos sa aming lahat, ang Espiritu ng salvation, repentance from sin, faith in Jesus Christ, salvation, ang siya lamang kumilos sa aming kalagitnaan. I command the mighty angels of God, palibutan ako, at huwag ako hayaan magambala ng sino man. Binabalaan ko sino man na sa akin ay gagambala o mananakit. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos na ating mapapakinggan sa umagang ito ay mula sa aklat ng mga awit, mga awit 119, verse 105. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So dito binabanggit ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos mismo ay ilawan sa ating mga paa. Ibig sabihin, ang tao daw, para maliwanagan sa kanyang dinaraanan araw-araw sa buhay niya, upang hindi siya madapa, upang hindi siya mapagod, upang makarating siya sa tamang paroroonan, kailangan niya ang salita ng Diyos. Kaya pumapalad kapag kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, sapagkat kayo'y tatanglawan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Upang tayo po sa buhay na ito ay hindi madapa sa ating paroroonan sa panahon natin ngayon, dahil ang salita ng Diyos, marami hindi nakakapakinig. Ang tao kung saan-saan napupunta, ang tao kung saan-saan nakararating, naliligaw.
Dahil walang tanglaw ng salita ng Diyos, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa. Sa ayaw at sa gusto natin, ito po ang buong katotohanan. Ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating ilawan. Kaya nga po, mga kapatid, mga tagabulihan, kapag kayo may pagkakataon, basahin ninyo ang mga Biblia sa inyong mga tahanan. Huwag niyo po hayaan yung mga butiki, ang mga pusa ang nagbabasa niyan, at ang mga gagamba. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay para sa tao. Ang tao dapat nagbabasa ng salita ng Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos. Kung ang tao lang nakakapakinig ng salita ng Diyos, magiging maayos ang takbo ng kanyang buhay sapagkat mayroong tanglaw sa kanyang mga paa, sa kanyang mga nilalakaran. Ang tao, pag walang salita ng Diyos na nababasa at isinasabuhay, para siyang lumalakad sa brownout, para siyang lumalakad sa madilim na lugar. Hindi niya nakikita ang kanyang dinaraanan, kaya siya ay madadapa, kaya siya ay maliligaw. Kaya nga mga tao na hindi palabasa ng salita ng Diyos ay naliligaw. At kapag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, kung ano-ano na lang mapapakinggan mo, akala mo yun ang totoo at yun ang iyong susundin. Hindi mo alam, ikaw pala ay nailigaw na. Kaya po, ang tao po ay dapat nagbabasa ng salita ng Diyos. Ang tao dapat nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga po, yung ganitong pagkakataon na once a week, na pinapadala ko sa inyo ng Panginoon, kayo po ay mapalad, kayo po ay maswerte, sapagkat kahit papaano, sa buong isang linggo, meron kayong gabay na salita ng Diyos na i-apply ninyo sa inyong mga buhay upang kayo po ay maging matatag araw-araw sa buhay natin. Ang mga problema at iba pang mga nakakatisod sa dinaraanan natin sa buhay. At kapag wala ka pang salita ng Diyos, ikaw ay laging madadapa. At sa iyo pagkadapa, maaaring hindi ka na bumangon dahil paulit-ulit kang nadadapa. Paulit-ulit kang naliligaw. Kaya hindi ka na magpapatuloy sa buhay. Marami ngayon ay hindi na nagpapatuloy sa buhay. Sapagkat lagi na lang nadadapa. Lagi na lang naliligaw. Kasi walang salita ng Diyos sa kanilang napapakinggan at nababasa. Buklatin niyo po ang mga Biblia sa inyong mga bahay. Kung wala po kayong Biblia, bumili po kayo mga kapatid. Huwag niyong panginayangan na kayo'y makabili ng Biblia. Kung may magbigay sa inyo, mapalad kayo. Sa China, ang mga Chinese na Kristiyano, sa kanila po, bawal ang Biblia. Kapag nahuli ka ng gobyerno sa China, ikaw ay kukulong at parurusahan sa kulungan. Dito po sa Pilipinas, napakaswerte natin sapagkat malaya tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Subalit, ang mga Pilipino tamad magbasa ng salita ng Diyos. Kaya ang Pilipino, masalimuot ang buhay. Kaya ang mga Pilipino marami naghihirap sapagkat hindi alam ang salita ng Diyos.
Kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, unahin mo ang Panginoon sa buhay mo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Kung yan hindi mo napakinggan, so hindi mo alam na dapat palang unahin ang Panginoon. So ang gagawin mo, itatry mo ang best sa sarili mo. Pero walang kamay ng Panginoon, kapatid, mahihirapan ka sa buhay na ito. Marami tayong mga kababayan, kirap, ikahos sa buhay, sapagkat hindi alam ang salita ng Diyos. Kapatid, unahin mo lang ang Panginoon sa buhay mo. Ibig sabihin, pag may pagkakataon ka magbasa ng salita ng Diyos, gawin mo, bigyan mo ng time. Kaya nga po, maraming mga artista ngayon ay nahihikayat lang magbasa ng salita ng Diyos sapagkat ang buhay nila ay kulang. Kung titingnan mo, sila po ay may mga kaya na sa buhay, may magagandang mga bahay, magagandang mga sasakyan, subalit kulang pa rin ang buhay nila dahil walang salita ng Diyos. Kaya ngayon, marami ngayon, mga artista, mga sikat, ang nagpupumiling basahin ang salita ng Diyos. At ang iba nagsishare pa. Tayo mga kapatid ay simpleng mga tao lamang. Kaya po, tayo po ay dapat magbasa ng salita ng Diyos. Walang bayad ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Wala ding bayad ang pananalangin. Bakit natin kinatatamaran? Sapagkat yun ang gusto ni Satanas, yun ang gusto ng Diablo. Ang tao, walang koneksyon sa Diyos. Kung ang tao walang koneksyon sa Diyos, madali niya itong matutukso, madali niya itong madadala sa impyerno. Subalit, ang panglaban natin sa Diablo, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Pag meron kang alam na salita ng Diyos, meron kang gabay sa buhay, meron kang panglaban sa Diablo. Mga taga-Bulihan, mga taga-Palengke, ang sabi pa rito, at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos, kapag pinapakinggan mo siya, pinapatuloy mo sa isip mo, at pinadadalo mo sa puso mo. At pagkatapos, iko-confess mo sa iyong mga bibig, at isasabuhay mo pa siya, kapatid. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kapag tayo ay lagi nakakapakinig ng salita ng Diyos at isasabuhay natin ito, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Datapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay bawang idaragdag sa inyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung pag sinabi pong all, sa Panginoon, yung all, totoong all. Ibig sabihin, pag inuna natin ang Diyos sa buhay natin,
lahat ng bagay ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang problema sa tao, hinuhuli ang Diyos. Tapos, ine-expect niya, uunahin siya ng Diyos sa blessing. Walang ganon, kapatid. Walang ganon. Ang salita ng Diyos ang nagsasabi, unahin mo siya. Hanapin mo muna ang kanyang kaharian. Maraming mga tao hindi nahanap ang Diyos. Kung tutuusin, kapatid, kaya ang buhay mo magulo, kaya ang buhay mo puno ng sakit, puno ng karamdaman, puno ng bisyo, sapagkat hindi mo hinahanap ang Diyos sa buhay mo. Inuhuli mo siya, tapos mag-expect ka ng blessing sa Panginoon, kapatid. Walang ganon. Unahin mo ang Panginoon at uunahin ka din ng Diyos. Kung anong ginagawa mo sa Panginoon ay ibabalik sa iyo ng Diyos. Kapag inuuna mo siya, uunahin ka din ng Panginoon sa buhay mo. Mga kapatid, okay lang magnegosyo, magtrabaho, pumasok sa eskwelahan, magtransaksyon, subalit kapag yan ay ang siyang inuuna mo at inuhuli mo ang Panginoon, kapatid, magkakaroon ka ng problema. Ang tao,